Naghahanap ba kayo ng kakaibang resort na mapapasyalan ngayong bakasyon? Ang resort na ito may malaking pool, water slide, cottages, at air-conditioned rooms para sa mga gustong mag-overnight. Pero kapag kinunan na ang resort ng drone shot, ito ang tatambad sa inyo. Ang resort kasi nakatindig pala sa gitna ng mga burol. At hindi lang basta-bastang burol, kundi ang sikat na Chocolate Hills sa Bohol. Ito ang Captain's Peak Garden and Resort sa bayan ng Sagbayan. Pero teka, parang may mali. Not a good idea. It destroys the beauty of nature. Di nakakatuwa. Bakit pinahintulutan yan? Ang ilan, idinaan na lang sa meme ang kanilang pagkadismaya. So, ang tanong, pwede na ba ito ngayon na sa mga natural wonders katulad ng Chocolate Hills, maaari nang magtayo ng resort? Nito lang Miyerkules, dahil na rin naging mainit sa mata ng publiko ang resort, ipinag-utos na ng otoridad na itigil ang operasyon nito. Ang pamunuan ng resort naglabas ng opisyal na pahayag. We are deeply saddened by the recent backlash and criticisms surrounding our construction activities. We are committed to address concerns and find mutually beneficial solutions. Katunayan nitong Huwebes, ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Bohol nagkakabit ng karatulang nagpapatunay na isinasara na nga ito sa publiko. Gayunman, ang resort manager na si Julieta nagpaliwanag. Salamat, nag-trending ang Captain's Peak Resort. Ang sakit sasabihin ka na, bakit giniba mo yung Chocolate Hills dyan sa Bohol? Wala naman kaming giniba. The provincial governor declared foreclosure. Paano na yung mga kasamahan ko nga nagtatrabaho po dito, 16 employees po. Asa namin dapat mangita og trabaho? Ang resort, pag-aari raw ng kanyang kapatid, ang kapitan ng barko na si Edgar Buton. Taong 2005 daw nung nabili nila ang 6 na hektaryang lupa kasama ang 3 burol ng Chocolate Hills. Kasama na po siya sa title. 3 ektarya sa kanilang property ang ginawa nilang resort. Acidic kasi yung lupa na galing sa Chocolate Hills po. Hindi siya maganda sa tinanim namin po. Nag-request po kami sa PAMBI yung mga proposal projects namin ipipresent sa kanila kung okay ba po. Pinuntahan po nila yung area. Hanggang taong 2018, na-issuehan daw sila ng approval mula sa DENR Protected Area Management Bureau para sa pagpapatayo ng commercial area. Nung sumunod na taon, nakuha naman daw nila ang business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Ito po yung latest PAMBI clearance. Dito na nila sinimulan ang construction ng resort. 2022 po nagkaroon na po ng swimming pool ang Captain's Peak Resort. Yun na ang simula po na maraming guests na gustong maligo sa pool. Pero ang ibang hati ang opinyon. Pangit tignan, lalo na nung nakita sa na nakagitna siya sa hills. Kung makakaganda naman kakatulong sa mga tao dahil madadagdagan yung papasyalan, okay lang. Kaya lang kasi natural resource yan. Ang presidenteng ito, suki na raw ng resort. Ito kasi ang takbuhan nila sa tuwing gusto nilang mag-relax. Abot kaya raw kasi ang entrance fee. Mula 75 hanggang 110 pesos kada tao. Malayo kasi kami sa beach, kaya mostly sa mga swimming pool kami nag-outing. At idinaos din pala sa resort ang ilang mga aktibidad. Katunayan, nito lang nakaraang buwan, ang Bohol Provincial Meet 2024 Swimming Competitions. Dito pa raw isinagawa. Parang wala naman akong narinig kasi nga, di nga ako nag-expect nga may ganyang issue pala. May 2023, nung kinilala ng UNESCO o ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang Bohol bilang kauna-unahang global geopark sa Pilipinas. Sikat ito dahil tuwing tag-araw, nagkukulay tsokolate ang mga burol, depende sa sikat ng araw. Sa proklamasyon bilang 1037 na inilabas noong July 1, 1997 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, kailangang maprotektahan ang nasa 1,776 na mga burol sa Chocolate Hills Natural Monument na matatagpuan sa mga magkakatabing bayan ng Carmen, Batuan, Bilar, Valencia, Sierra Bullones at Sagbayan. Before the proclamation, meron na po siyang mga titles.
So, meaning to say, may mga private owners na. Kahit mga private properties po siya, any activities, any development na i-introduce mo doon sa area, you really have to seek approval and clearance from the DENR. Meron naman kaming mga certificates po. We are allowed to build below the Chocolate Hills. Approved po sa kanila. The DENR is the only government agency na merong authority para i-dispose, manage, supervise yung mga protected areas. Meron siyang safety implication sa mga magtatayo dun sa mga lugar na yon. You also have to consider maaari maging pollution, smoke ng mga vehicles na makakasagabal dun sa mga hayop na naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa DENR, bagamat nakasecure daw ng kaukulang permit ang Captain's Peak Garden and Resort sa ibang ahensya ng gobyerno, wala naman daw silang maipakitang ECC o Environmental Compliance Certificate. Talagang yung ECC na nakalimutan ko pag-process, yun talaga yung malaking kamalian ko po. Dahil po sa pandemic, 3 years po Siguro yun yung pinakamalaking lapses na nagawa ko. In September of 2023, the Provincial Environment Officer of Bohol found out that they had constructed without the ECC and issued a notice of violation, including a request for them to stop their operations. They continued to operate. In fact, they actually wrote the PENRO requesting for the lifting of the order since they had already applied for an ECC, which the PENRO denied. We have learned that there was a temporary closure order by the DENR. If only we were received an official copy of that order, we will stop the renewal of that business permit. Hindi rin daw sila accredited ng Department of Tourism. We are not qualified pa po kasi yung sa DOT po, meron po silang require na 10 rooms. Sa ngayon po, yung existing rooms po namin is 3 lang po. To be fair, with the property owners, they should be afforded explanation from the agency na merong jurisdiction sa cases na to because they went through the process na meron namang guidance. Now, moving forward, anong mangyayari? That has to be addressed by the proper agency, which is the DENR. Should the closure be permanent, that has to undergo process. Hindi po kami talaga papayag. Ang laki nang na-invest ng kapatid ko. Ipag-succeed na po yung ECC namin, makapagsimula po kami muli. We are monitoring closely to ensure that they remain closed and not open for operations. Ang DOT o ang Department of Tourism naman, matagal na raw idinulog sa provincial government ng Bohol ang pagtatayo ng mga establishmento sa lupaing sakop ng Chocolate Hills National Monument. Katunayan, hindi lang ang Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan ang nagtayo na ng istruktura sa burol. Pati ang mountain resort na ito sa bayan din ng Sagbayan at ang view deck namang ito sa bayan ng Carmen kung saan sa mismong gilid ng burol gumawa pa ng hagdan. There have been efforts made in Congress in formalizing the Enforcement Bureau within the agency. We need to listen both to the cry of the earth and the cry of the poor. Before tayo magkaroon ng mga masasamang comment, pag-aralan muna natin yung buong issue sa perspective ng batas, sa perspective ng mga empleyado, sa perspective ng mga responsable sa pagbigay ng mga permits. But at the end of the day, if it is a protected area, kinakailangan nating protektahan. Sabi nga ni Forrest Gump, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Kagaya na lang nito. Na ni sa hinagap, sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganitong klaseng mga istruktura sa ipinagmamalaki nating Chocolate Hills. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.